Hello mga kanegosyo! Welcome sa Fabric Online PH Vlog. Ako po si Feli Guillermo, ang inyo pong lingkod na handang magbahagi ng aking munting kaalaman at tips sa pagbabayad ng taxes sa BIR. Ayon sa Train Law, effective January 1, 2018, ang mga self-employed individuals na nagnenegosyo or who are in practice of profession ay may dalawang option ng pagbabayad ng income tax. Yung graduated rates at itong 8% income tax rate. Kung ikaw ay nagsisimula pa lang sa iyong small business at wala ka pang pangbayad sa accountant, mas magandang aralin mo ang basics ng pag-compute ng income taxes. Sa unang quarter pa lang ng iyong operation, dapat ma-estimate mo na kung magkano ang iyong magiging annual income. Para yun yung magiging basis kung anong tax scheme ang iyong gagamitin. Dito sa graduated rates, meron tayong dalawang method of deduction. Itong itemized deduction at optional standard deduction. Ang itemized deduction ay maganda siya sa mga merchandising business. Merong cost of sales. Ito namang optional standard deduction, maganda sa service companies. So, dito tayo sa ating sample computation. Itong sales ko ay nagmula sa aking first quarter na ni-record ko doon sa sa aking books of accounts. Ayan, yan yung sample ng cash receipts journal. Meron siyang column ng date, invoice number, TIN ng customer name, and amount. So, ang total sales ko from January to March 2023 ay 42,832. So, ito yung gagamitin nating amount. Sample ng gross sales or receipts. Pag ang sales ko ay 42,832, ang cost of goods sold ko ay 34,265 and 60 centavos. Meron akong gross income na 8,566 and 40 centavos. At ang aking mga allowable deductions, mga expenses ko, yan ay supported po ng mga resibo. Pati itong cost of goods sold ko. Mga pinamili kong tela, may mga resibo po yan. May resibo ako ng kasama dito sa allowable deductions yung binayaran nating taxes, annual registration fee, percentage tax, yun. Maliit lang naman. So, yung net income ko ay 3,638 and 8 centavos for the first quarter. I-add ko yung aking non-operating income. So, mayroon akong total taxable na 16,638 8 centavos. Exempted siya dahil 250,000 ang exemption. Pag sa optional standard deduction, ang cost of goods sold at saka expenses ay merong standard rate, 40%. So, 40% of 42,832, 17,132.8 ang aking OSD. So, medyo malaki yung aking net income. 25,699 20 centavos. I-add ang operating income, non-operating income. So, meron akong taxable income na 38,699. Exempted pa rin siya dahil pasok sa 250,000 exemption.
Kumpara natin siya sa 8% income tax rate. Ulitin ko lang, ako po ay mixed income earner. Meron akong compensation, meron akong sales from business, at non-operating income. Ang sales ko, the same lang din, 42,832. Plus, other non-operating income na 13,000. Total income for this quarter is 55,832. Tingnan nyo dito, less allowable reduction from gross sales. Kapag nag 8% IT rate ako, wala akong allowable deduction sa quarterly income tax. Dahil ang 250,000 ay makiklaim ko lamang siya doon sa aking compensation income. Sabihin mo naman, hindi ko naman naubos ang aking exemption na 250,000 sa compensation income. Ang excess, hindi pwedeng i-deduct from sales. Yun ang kaibahan. So, sa first quarter pa lang, meron na akong tax due, 4,466.56. So, obvious, diba, kung alin yung pipiliin ko. Sa first quarter pa lang, mas okay itong itemized deduction at saka OSD para sa aking business. Kung merong mga businesses na katulad sa akin, yun, mas maganda pong gamitin itong itemized deduction or OSD. Kung mixed income earner. Compensation. Ayun. Tingnan natin sa annual kung saan tayo makakatipid. Minultiply ko lang yan sa 4. Hindi na ako masyadong nag-isip. Para ma-estimate yung annual gross sales ko. Pag sa graduated rates, itemized deduction, sales minus cost is equal to gross income. Gross income ko ay 34,265 and 60 centavos. Ang total allowable deductions ko or expenses, 19,713.28. Diyan sa total allowable deductions, kasama na dyan yung percentage tax na binayaran ko. So, meron akong net income na 14,552. Plus ko pa yung other non-operating income ko na 52,000. So, meron akong total taxable income na 66,552. I-add ko yung compensation income ko na 177,840. Total income ko is 244,392. Less allowable deduction, exempted ang aking income. Meron pa akong excess na tax credits dahil doon sa aking other non-operating income, meron akong 2,307 doon. Ang aking total business and income tax using graduated rates and itemized deduction, 5,139.84 lang. Yan yung binayaran ko sa percentage tax. Inassume ko na lang dyan ng 3%. Dito tayo sa optional standard deduction. Total sales ko ay 171,328. Ang 40% niyan, yun yung magiging optional standard deduction. So, ang layo ng diferensya. Malaki yung aking net income. 102,796 and 80 centavos. Plus 52,000 na other non-operating income. Meron akong taxable income na from business na 154,796 and 80 centavos.
Dagdag ko dyan yung aking compensation income na 177 and 840. Total taxable income is 332,636 and 80 centavos. Diyan ko ima-minus ang allowable deduction na 250,000 pesos. So, meron akong net taxable annual income na 82,636 and 80 centavos. Sa ating graduated rates table, starting January 1, 2023, in excess of 250,000 pesos, ang taxable income is 15%. So, ang aking income tax expense ay 12,395 and 52 centavos. Less my tax credits na 2,450. Ito na lang yung amount payable ko sa April 15, 2024. 9,945 and 52 centavos. Aside from income tax, magbabayad din ako ng business tax. Yan yung 3% percentage tax na 5,139. So, ang total business and income tax ko for the whole year ay 17,535. So, pag pinagkumpara natin ang itemized deduction versus optional standard deduction, mas maganda na gamitin ang itemized deduction. Basta meron kang mga resibo sa iyong mga expenses. Tingnan naman natin sa 8% income tax rate. Ang aking projected income ay 171,328 from business at ang aking non-operating income na 52,000. So, meron akong total income for the year na 223,328. Sa income from business, hindi pwedeng i-minus ang 250,000. Kaya taxable ako dyan ng 8%, 17,866.24. Ang aking compensation income ay exempted. So, ang babayaran ko na lang, halimbawa, nag-avail ako ng 8%, next year, sa annual income tax ay 15,416 pesos. Tingnan natin itong yung binayaran kong income tax dito. Babayaran ba? 17,866. Kumpara sa itemized standard deduction at saka sa optional standard deduction. So, mas mababa pa rin ang itemized deduction. Pero sa halimbawa, sa mga iba kasing mga taxpayers, gusto talagang makatipid, ayaw na nilang mag-hire ng accountant para gumawa ng financial statements, pwede itong 8%. Napakasimple lang ng computation. Okay? Sana po may idea na po kayo kung paano kinocompute ang ating taxes. Sana nakatulong po ako sa inyo. At kung meron pa po kayong katanungan, di gaanong naintindihan, pwede po kayong mag-comment or mag-message sa akin. Sisikapin ko pong sagutin ang inyong mga katanungan. Okay guys, maraming salamat po sa panunood ng aking video. Bye!